Tumako tayo sa prayer for illumination. We come to you, to your presence once more, our Heavenly Father, through the Lord Jesus Christ. We recognize our true state of incapability of understanding your word. Without your Holy Spirit, we will not be illumined by the word. We will not truly get what you have intended it for us with power. You have promised your power in your word. Tinali mo ang sarili mo dito. Ang kapangyarihan mo ay nilagak at ininvest mo sa inyong salita. We claim that truth right now. And we pray na ang bawat isa na nandito ngayon ay makinabang sa inyong salita mula sa inyong lingkod sa bawat isa. That after a week of fighting and surviving and living and even growing in grace and in holiness and even at times kami ay nagkakaroon ng regress or even progress. We thank you for all these experiences, but we want to come together in the Lord Jesus Christ, admitting our inadequacy to receive this word, but we need you. By your grace and mercy, let your word shine sa amin ngayon at kami ay magkaroon ng tunay na power ang aming pag-unawa sa inyong salita, that this truth will bring power sa buhay namin, transformation sa buhay namin. Thank you so much. We ask these things in Jesus' name. Amen. Nagka-cry foul ang mga tinataguriang nilang Disney princess. Yan ang bagong pejorative term na ginagamit para atakin yung mga anak ng mga controversial contractors at ng mga politicians na allegedly nakinabang sa mga palpak na flood control projects. Naintindihan natin na hindi kasalanan ng anak yung mga gawa ng kanilang mga magulang kung involvement sila sa mga controversial na contracts ng government. Pero ang isa na siguro na dahilan bakit lumawak ang ganitong persecution sa kanila ay hindi yung fact na sila ay mga anak ng mga politicians at ng mga contractors, kundi yung kanilang pagpo-flaunt ng kanilang luxurious lifestyle sa internet at social media na ang mga designer bags nila, luxury at mga cars nila talagang pinagpapakita sa madla. At this, of course, is, if not an insult, this is just simply a step of stupidity or foolishness on their part. Because being involved in this kind of families, they should at least be considerate sa kanilang mga environment. But you see, on the other hand, kawawa itong mga bata because nadawit sila at ngayon ay sila'y pinagpipiestahan ng internet. But this is such the legacy that their parents probably have never thought of na naibigay sa kanila. Kapag ang mga bata ay nagkaroon ng ganitong tendency, ay of course, this will be a challenge sa kanila. How would they accept it? Kaya dito makikita natin sa passage natin kung paano napakahalaga na mag-iwan ng magandang legacy sa mga bata, sa ating mga magiging anak. Si Jacob bilang man of the covenant ay isang tao na makikitaan natin ng may magandang legacy pamana sa kanyang mga anak. Hindi ang kayamanan ng Egypt. Di niya sinabi at tinuruan sila ng financial management at technique na mga anak, ang Egypt ay napakayaman, mas manatili kayo dito kayo magpakarami, at dito kayo uunlad at dito na lamang kayo. At ang ginawa niya ay nagdesisyon siya based on the will of God sa specific na kalooban ng Diyos sa buhay nila. And that is to go back sa promised land. Sa Genesis 48, 1-22, makikita natin in our continuation dito sa passage na tinawag na the greatest act
of Jacob's faith. Let me read to you the inspired, inerrant, infallible word of God. After this, Joseph was told, "Behold, your father is ill." So he took with him his two sons, Manasseh and Ephraim, and it was told to Jacob, "Your son Joseph has come to you." Then Israel summoned his strength and sat up in bed. And Jacob said to Joseph, "God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan and blessed me, and said to me, Behold, I will make you fruitful and multiply you, and I will make of you a company of peoples, and will give this land to your offspring after you for an everlasting possession. And now your two sons, who were born to you in the land of Egypt, before I came to you in Egypt, are mine. Ephraim and Manasseh shall be mine, as Reuben and Simeon are. And the children that you fathered after them shall be brothers in their inheritance, shall be yours. They shall be called by the name of their brothers in their inheritance. As for me, when I came from Padan, to my sorrow, Rachel died in the land of Canaan on the way, when there was still some distance to go to Ephrath, and I buried her there on the way to Ephrath, that is Bethlehem. When Israel saw Joseph's sons, he said, "Who are these?" Joseph said to his father, "They are my sons, whom God has given me here." And he said, "Bring them to me, please, that I may bless them." Now the eyes of Israel were dim with age, so that he could not see. So Joseph brought them near him, and he kissed them and embraced them. And Israel said to Joseph, "I never expected to see your face, and behold, God has let me see your offspring also." Then Joseph removed them from his knees, and he bowed himself with his face to the earth. And Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near him. And Israel stretched out his right hand and laid it on the head of Ephraim, who was the younger, and his left hand on the head of Manasseh, crossing his hands, for Manasseh was the firstborn. And he blessed Joseph and said, "The God whom my fathers, Abraham and Isaac, walked, the God who has been my shepherd all my life long to this day. The angel was redeemed me from all evil. Bless the boys, and in them let my name be carried on in the name of my fathers, Abraham and Isaac, and let them grow in a multitude in the midst of the earth." When Joseph saw that his father laid his right hand on the head of Ephraim, it displeased him. And it took his father's hand to move it from Ephraim's head to Manasseh's head. And Joseph said to his father, "Not this way, my father, since this one is the firstborn. Put your right hand on his head." But his father refused and said, "I know, my son, I know. He shall also become a people. He also shall be great. Nevertheless, his younger brother shall be greater than he, and his offspring shall become a multitude of nations." So he blessed them that day, saying, "By you Israel will pronounce blessings, saying, God make you as Ephraim and as Manasseh." Thus he put Ephraim before Manasseh. Then Israel said to Joseph, "Behold, I am about to die, but God will be with you, and will bring you again to the land of your fathers. Moreover, I have given to you rather than to your brothers one mountain slope that I took from the hand of the Amorites with my sword and with my bow." As we have said, this is the closing section ng Genesis, sa narrative ni Joseph. At makikita natin yung positive traits ng Genesis 47 to 48 dahil pinapakita dito yung mga pagbibigay ng pagpapala ng Diyos sa mga tao dito. Kasama na si Pharaoh, mga kapatid ni Joseph, even Jacob was blessed by God na nakita niya ang kanyang anak, and even Joseph ngayon sa Genesis 48, tatanggap siya ng pagpapala. At after 20 years na lumipas, makikita natin na itong si Joseph ay nagkaroon na ng reunion kay Jacob. At itong si Jacob, sa pagtatapos ng Genesis, lagi natin siyang nakita. In fact, mula sa chapter 25, nandun na siya. In almost half of Genesis, you will see his name. Ganyang kaimportante itong si Jacob. At napakarami niya mga kasalanan, napakarami man niyang nagawa sa pananampalataya, pero dito sa panghuling yugto ng kanyang buhay, makikilala natin siya bilang pinakamataas, bilang magtao na mag-exercise ng napakatindi at remarkable na pananampalataya.
Pinapaalala sa atin ito na even sa last days and last hour ng ating buhay, hindi pa katapusan ng ating pananampalataya. Pwede tayo makapag-exercise ng pinaka-malalim na uri at remarkable na pananampalataya to the point na ang Hebrews author ay tumingin siya sa lahat ng buhay nitong si Jacob at tiningnan niya alin dito ang magsasabi na ito ang greatest moment ng kanyang pananampalataya. Well, Jacob he came dito sa age of 130 years old and now he is 147. That means 17 years already ang lumipas. Marami na siyang mga natutunan mula sa kanyang mga pagkakamali. We have known Jacob as someone na absentee father. Siya yung laging huli sa aksyon. Hinayaan lang niya na may gawin ng kanyang mga anak at wala siyang masyadong sasabihin. He is a person na hinayaan niyang magdesisyon ang kanyang si Rachel at si Leah sa kanyang buhay. Hindi natin siya makikita as a model man of the covenant. Yet, in the moving of God in His intervention, hindi niya pababayaan ang lahat ng kanyang tinawag. Si Jacob, hindi ang Peniel, hindi ang Bethel, ang greatest moment ng kanyang buhay. Sabi ng Hebrews author sa 11:21, by faith, Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph, bowing in worship over the head of his staff. Parang walang importance ang sinabi niyang ito. Paanong naging greatest act of faith itong bago siya mamatay, he blessed each of the sons of Joseph. Obviously, the New Testament interpretation sa Hebrews ay may alam na baka hindi natin ito nakikita. Na yung pag-bless niya sa dalawang anak ni Joseph ay isang napaka-konkretong indikasyon na ang mga pangako ng Diyos kahit siya ay hinang-hina na, sobrang lakas ng kanyang pananampalataya na ito ang pinanghawakan niya. Hindi ba't kapag napakahina na natin at napakarami nating mga pagsubok, isa sa napakahirap panghawakan ay ang mga pangako ng Diyos. Pero pinakita dito ni Jacob na maaari na ang tao sa kanyang kahinaan ay pwede siya na makapag-perform ng greatest act of faith niya. And that is to hold on seriously sa Word of God and His promises. That's our message. Our greatest act of faith is when we hold on to the Word of God strongly, even at our weakest. Madali na sumampalataya sa Diyos sa mga panahon na masaya at may walang problema o kaya naman maganda ang pamumuhay at ang sitwasyon. Napakabilis nating magtiwala sa mga pangako ng Diyos when it's always rainbows and butterflies, ika nga. Pero paano sa mga panahon naman na tayo ay sinusubok at tayo ay nasa pighati? Dito i-demonstrate ni Jacob paano siya nag-cling sa Word of God even at his weakest. May 3 acts si Jacob dito na pwede natin na matutunan. Number 1, acting upon God's will sa verses 1 to 7. Number 2, submitting to God's inscrutable ways sa 8 to 20. And then yung panghuli sa verses 21 to 22, blessing others with God's peculiar wealth. That is verses 21 to 22. Tapos na natin yung una, pupunta na tayo sa magandang bahagi nitong chapter na ito, ang verses 8 to 20, submitting to God's inscrutable ways. Well, si Joseph, na-displease siya nung nakita niya si Jacob, nung binless niya yung kanyang 2 apo na sa ating pag-aaral ay inampun na niya para maging panganay bilang kanyang mga anak. In other words, si Manasseh at si Ephraim, i-assume nila yung place ni Reuben at ni Simeon. Kaya sa 2 yon na anak ni Joseph ay
yun ang magiging tribes of Israel. Malinaw yan sa 1 Chronicles chapter 5. Pero dito, ang gagawin ni Jacob ay sobrang mas nakakagulat. Nakakagulat na yung nangyari sa verses 1 to 7 na inampun niya, ginawa niyang anak, yung mga apo niya. Pero dito, ang gagawin ni Jacob ay ikokross niya ang kanyang mga kamay sa pag-bless at pagbibigay ng pagpapala sa kanyang mga anak. Sabi ni Warren Wiersbe, for the 5th time in the book of Genesis, we meet a reversal of the birth order. God had chosen Abel, not Cain, Isaac, not Ishmael, Jacob, not Esau, Joseph, not Reuben, and now he would choose Ephraim over Manasseh. Joseph was upset with what his father did and tried to change his hands, but Jacob was guided by God and knew what he was doing. Umpisa natin ang magandang kwento dito sa verse 8. Sabi sa verse 8, kung pwede nyo sundan sa inyong handouts, when Israel saw Joseph's son, he said, "Who are these?" Now, dandito na sa verses 1 to 7 ang kanyang mga apo. Tama? Bakit tinanong niya, "Who are these?" Ang sabi ng iba, si Jacob ay hindi niya nakilala ang kanyang mga apo dahil nabubulag na siya. Pero sa totoo lang, hindi po yun dahil bulag siya o nabubulag siya. Itong "who are these" ay hindi ito pagtatanong na hindi niya kilala ito. Ito ay formal induction ng adoption sa kanila. Kung paanong ginagawa ang kasal, ganun din ang ginagawang formality kapag may inaampon sa kawalan noon ng mga papeles, paano ka mag-ampon. Pag nag-aampon ka ay may ganitong seremonya. Kung paanong sa kasal tatanungin, who gives this woman to be married to this man? Lagi kong binabanggit yon at sasagot yung magulang, sasabihin niya, we do, kaya kami po. Kaya ang nagtatanong, sino nagbibigay sa babaeng ito? At sa verse 9, yun ang ginawa mismo ni Joseph. Joseph said to his father, "They are my sons whom God has given me here." At sinabi ni Jacob, "Bring them to me please that I may bless them." So sumagot si Joseph ng formal din. In other words, pakita ito na formal induction ito sa adoption ceremony nila. Verse 10, "Now the eyes of Israel were dim with age, so that he could not see." Now, alam niyo ba si Isaac nung binanggit na he was dim with age, he was dim sa kanyang, he was dim with age, ang pinapakita doon ay parang yung senses niya na spiritual ay dull na dahil kita ninyo, alam na niya yung kalooban ng Diyos, kinontra pa niya at pinuntahan pa niya yung paborito niyang anak na si Esau. Pero dito si Jacob baligtad. Kahit dim na yung kanyang eyes with his age, ang ginawa pa rin niya, alam niyang malinaw ang kalooban ng Diyos at yun ang sinunod niya. Binless niya yung bunso. Si Isaac, dapat binless niya ang bunso dahil yun ang sinabi ng Diyos sa Genesis 25 pa lang. So makikita mo dito na si Jacob, he is not doing or copying yung mistakes ng kanyang tatay. So, nung sumagot siya, sabi niya, "Now the eyes of Israel are dim with age, so he could not see. Joseph brought them near him and he kissed them and embraced them." Now, significant gesture sa adoption process ito, parang sa kinakasal. Di ba kapag nagpa-practice tayo sa kasalan, kayo mga kinasal, sinabi ko, maganda, pagdating ng magulang dyan, sasalubong ang lalaki, magmamano ka. At kaya magkikiss ka, kaya yayakap ka. Yung babae, bago mo iwan ang magulang mo, yayakapin mo muna. Ganito ang process at yung ceremony na nakikita natin. Kaya merong kissing, merong embracing, pagpapakita rin ito ng paggalang at pagmamahal at kusang loob na pagbibigay ni Joseph sa kanyang mga anak. Tandaan nyo, hindi madali kay Joseph na ibigay ang kanyang mga anak. Bakit? Kung ikaw ang second man sa Egypt, tingin mo, ibibigay mo ba ang anak mo? Aalis at hindi siya mapupunta dyan sa palasyo?
Di ba iisipin mo, potential king ito. Pag namatay si Pharaoh, akong papalit. Ako yung magiging Pharaoh, ako yung anak ko. Ito magsisimula ng aking line para maging hari ng Egypt. But you see, hindi ganon ang ginawa nitong si Joseph. Binigay niyang kusa at dito sa ceremony, pinakita niya na siya ay katulad ni Jacob, sumasampalataya sa kalooban ng Diyos. Napakaganda ng makikita nating gesture kay Jacob na kinis niya and he embraced them. This is a man of love. Compared before na careless and absent father, he is now the man of God who truly represents the benevolent God of the covenant. So verse 11, and Israel said to Joseph, I never expected to see your face, and behold, God has let me see your offspring also. This is a reminder of God's blessing since hindi na nga niya in-expect na mabubuhay si Joseph. Pero sa verse 12, sabi niya, then Joseph removed them from his knees and he bowed himself with his face to the earth. Joseph was the most powerful man in Egypt aside from Pharaoh. Yet siya ay nagpakababa sa harapan ng covenant seed na si Jacob. Nagpapakita again ito na itong si Joseph, sumasampalataya siya na may mas importante at mas mataas kaysa sa kanya. Hindi niya tinitingnan na mahalaga at mataas ang kanyang posisyon. Now, si Joseph, siya yung nagsabi, dito ka, ganyan ka. Siya yung choreographer dito. At tulad sa kasal, di ba, may choreographer, may wedding planner. Siya yung nagsasabi, ganito ka, yung protocols, at para mag-express ng respect. So sa verse 13, Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand. So kung ako si Jacob, dahil yung bunso, sa left siya, so nilagay niya doon sa right hand niya para katapat left hand ni Jacob. At yung panganay sa right hand ni Jacob. So yun lang naman ang key dyan. Makita mo yung right, left, basta yung left sa bunso. Dahil ang panganay, right hand man, yan yung kanilang figure at yung pananaw, symbol ng power na kay Manasseh. So dahil halos bulag na ang kanyang may edad na ama, mahalaga para kay Joseph, may posisyon niya yung kanyang mga anak. Alam niya ang punong-puno ng kahulugan ito, formal ceremony ito ng adoption, ibibigay na yung blessing. Marahil alam ni Joseph ang nangyari kay Jacob, kay Esau, yung story na yon. At ngayon si Jacob sa kanya yung line, kaya itong si Joseph, sinisigurado niya na ang kanyang panganay ang mapupunta doon. Alam nyo, sobrang important nito para sa narrator na precision language ang ginamit niya, nirepeat niya yung word na right and left ng 7 times in combination. Tulad ng culture at senses sa Middle East at Nile nung ancient time, kailangan ng panganay ang siyang makakakuha ng double portion at special na pagkilala dahil naging panganay na nga itong si Joseph, naging 2 ang portion niya, di ba? Kaya merong Manasseh, merong Ephraim. Kaya si Joseph, paniniwala niya, itong si Manasseh dapat ang magmamana ng double portion. And Joseph knew that, and in Egypt, he would not want na maging different yon. Kaya sa verse 14, ito na yung nakakagulat. And Israel stretched out his right hand and laid it on the head of Ephraim. Yung right hand ni Jacob, nakatapat siya kay Manasseh, pero sabi sa verse 14, and Israel stretched his right hand and laid it on the head of Ephraim. Who was younger? Look at the emphasis ng narrator. Who was younger? And his left hand on the head of Manasseh, crossing his hands. For Manasseh was the firstborn. Sino ang magulang nag-aagawa ng ganun? Di ba, pag ginawa mo yun, baka akala nila nagmamakarena ka. Pero this was an important event. So therefore, it was an awkward, shocking event. For sure, kung nandun yung mga kapatid ni Joseph, magugulat sila. Marahil, nangyari lang ito sa isang kwarto doon sa Goshen. Pero heaven was watching. Napakalaki ng implication na mangyayari ito. Tiyak na shock, speechless itong si
Joseph, dahil ang kanang kamay ay pinatong ni Jacob sa nakababata at yung kaliwang kamay sa ulo ng kanyang panganay. This is Jacob and Esau once again. Sabi siguro ni Joseph, oh no, I have heard this story. Yung younger will be blessed more and rise above the older. The one who is supposed to have the double portion ay isang portion lang. Verse 17, when Joseph saw that his father laid his right hand on the head of Ephraim, it displeased him. And he took his father's hand to move it from Ephraim's head to Manasseh's head. This is the only time na nakita natin na nabwisit si Joseph. He was displeased. Napakaganda ng kanyang karakter. Hindi natin siya nakita na nagbitaw ng mga matitinding salita sa Genesis 39, under Potiphar, under sa ganito. In fact, nung nakalimutan siya ng 2 years nung butler, wala kang narinig na nagsalita siya. Pero dito, may comment sa kanya. He was utterly displeased. And I think it is right. Because para sa isang tao na mahalaga sa kanyang spiritual na bagay, talaga nagpakita siya, importante ito para sa kanya. His character was one with grace and compassion, pero importante ito sa kanya, hindi niya palalampasin ang seeming mistake na ito. After all, inisip niya, mukhang bulag lang yung aking tatay. Sabi sa verse 18, and Joseph said to his father, not this way, my father, since this one is the firstborn, put your right hand on his head. So the bossy Joseph, napunta na sa kanya for many years. He has been the number 2 most powerful man on earth. So natural, mayroon na siyang ganong aura, personality. So kinokorek niya yung tatay niya, seeming akala niya mistake lang ito. And for sure, hindi naman na-offend si Jacob dito. Alam kasi niya na transgress ni Jacob lahat ng tradisyon sa Nile at sa Euphrates. Dahil kilala niya si Manasseh. Alam niya si Manasseh, dapat siya ang rightful heir at worthy siya. Tingin ko tama lang bilang tatay na gawin ito ni Joseph because paano niya explain sa anak niya? Siguro nakatingin si Manasseh sa kanya. Teka muna tayo, Daddy, paano to? This is unfair. This is something na ako yung panganay. Marahil tinrain na niya si Manasseh. Ikaw yung aking firstborn. Ikaw magmamana nito. Ikaw ang magiging Joseph II. Ikaw ang, sa'yo ko bibigay ang posisyon na ito. Marahil tinrain na niya. This is a public humiliation not only kay Manasseh but kay Joseph. Huwag natin siyang tingnan na parang family gathering lang. This is a public humiliation. Doon sa anak, nire-reject yung panganay at syempre pati si Joseph and every tradition that they hold dear. And crossing of hands, hindi ito aksidente lang. Katulad dito ng hill-grabbing incident sa Genesis 25, verse 19. But this father refused and said, I know my son, I know. He also shall become a people and he also shall be great. Nevertheless, his younger brother shall be greater than he, and his offspring shall become a multitude of nations. Jacob this time is a poised father who knows what he is doing exactly. Hindi na siya yung tatay na nagugulat na lamang at nahuhuli sa balita. This time, he is a man in control and he is exactly following God. Na sinabi niya na pagpapalain itong si Manasseh, but this is something that involves not only me, but Yahweh Himself. So parang sinabi niya kay Joseph that his younger brother shall be greater than he. Siguro kung may English person nung panahon na ito, sasabihin, does it ring a bell? For sure, it rings a bell because ito yung exact words ni Isaac sa kanya. The younger shall be greater than the older, and the older shall serve the younger. That's exactly the language, and they know it already. And he shall become a multitude of nations. In fact, Ephraim, the southern kingdom, or the kingdom of the north, will be called the kingdom of Ephraim. Ganito ka-powerful si Ephraim. Jacob is now this poised person. Sa verse 20, so he blessed them that day, saying, by you, Israel, will pronounce blessings, saying, God make you as Ephraim, as Manasseh. Mamaya i-address natin yung kahangahangang attitude ni Joseph being the most powerful person in the room, yet nirespeto niya yung kanyang magulang doon sa sinabi ng kanyang tatay kung sino ang pagpapalain. It is something that he also held by faith, yung words ng kanyang tatay.
Alam ni Jacob ang responsibility na meron. He fulfilled it and he obeyed God. So you see mga kapatid, that the New Testament recognizes in this chapter yung occasion at yung grace na meron dito sa occasion, sobra-sobrang demonstration ng grace. That if the New Testament recognizes as the greatest act of faith in the life of Jacob, this is the peak of showcasing and manifesting of grace in this chapter and occasion. So therefore, pag tinignan mo chapter 48, saan ang pinakamatinding concentration ng grace ng Diyos? Dito sa text na ito, when Jacob crossed his hands in blessing Ephraim and Manasseh. Now, what is the spiritual lesson here? Bakit ginawa ng Diyos? Hindi si Manasseh, bakit si Ephraim? Because according kay Warren Wiersbe, that is the theme of Genesis. Time and time again, ang Genesis is to remind us that the ways of God is not the ways of man. That the order of nature is not exactly the nature of grace. Grace is scandalous because it destroys the very conventions of how we think and how we deal with God and others. Ang gusto natin, makideal with tayo sa tao, quid pro quo. But here, this is the ways of grace, and that is the point. God's dealing with man will always shock us because the ways of grace is not according to the ways of human nature. Human nature has its own pattern. Ang pattern ng human nature is the second law of entropy, which all things, you leave it there, tends toward disorder. Wala kang iiwan na bola o sasakyan sa init ng araw, mas gaganda siya. That's the second law of thermodynamics, the law of entropy. It will be destroyed. It will lead to destruction. That's human nature. At ang human nature, iba yung ways niya. If it wants to survive, kailangang lumaban siya. Kailangan gumanti siya. But you see, the ways of God is the ways of grace. Repeated dito sa Genesis at sa buong Biblia. Ang lahat ng tao ay nakakatikim ng grace mula sa Diyos. But most especially believers. Unbelievers receive the grace of God through common grace, that the just and unjust, they receive the same rain na pinagkakalob ng Diyos. But that's exactly the nature of grace. Ang grace ay exactly grace. It is undeserved. It is totally unworthy ang mga receivers. And this is what makes it so scandalous. Binibigay mismo ang grace sa mga kanino? Sa mga hindi karapat-dapat. Once na binigay mo ang grace sa karapat-dapat, it is no longer grace. For it, as a grace of God, it is given to the unworthy. And not only that, God gives us that logical, one step further ng grace para ma-emphasize niya yung graciousness ng kanyang grace, yung lavishness ng kanyang grace. Ibibigay niya ito hindi lamang sa mga unworthy, but the least unworthy, the least unexpected, the least deserving. At siyempre, sasabihin natin, bakit kaya ginagawa ito ng Diyos? Konsentidor ba siya o unfair? That's exactly the point of Jesus sa Matthew 20 with the parable of the laborers of the vineyard. May nag-work ng iba-ibang oras. May nag-work starting na 7, 9, 12, 3 p.m. hanggang huli 5 p.m. pinatrabaho pa rin niya sa ubasan. At nung 6 p.m. tapos na, magpapasweldo na, yung may-ari binigyan una yung nagtrabaho ng isang oras, 5, at binigay sa kanya yung minimum wage, and then inisip ng mga nauna, nagtrabaho ng 7 or 9 and 12, mas malaki ang trabaho ang matatanggap nila, pero laking gulat nila, pare-pareho silang nakareceive ng ganun. Pag binasa mo, napaka-unfair ng amo. Napakasama nito sa sense natin of labor code until we realize sa verse 1 ng Matthew 23 that the parable is not about labor code, but the parable is about the kingdom of God. Which means in the kingdom of God, hindi ito ay puro biyaya at hindi gawa. Sa kaharian ng Diyos, ang nag-ooperate na principle ay biyaya, hindi gawa. Kaya ang tama yung sabi ng Matthew 20, sabi ng amo, do you begrudge my generosity? In other words, naskandaluan ba kayo sa aking pagiging gracious? Nagulat kayo, na-shock kayo.
And that's exactly grace. It is scandalous because it is unconventional. Ito yung paraan ng Diyos. But that is not to promote unfairness or injustice, but to show that the greatest form and the greatest example of lavish grace and deserving sinners is that they will receive the greatest form of blessings and the greatest privilege. Alam niyo anong greatest privilege dito sa Old Covenant? The covenant. Ang greatest blessing is the covenant. To be part of the covenant sa ilalim ni Jacob, that's it. That's how God operates. Sabi ni Marcus Dodds, we meet with these crossed hands of blessing frequently in Scripture. The younger son blessed above the elder as was needful. Lest grace should become confounded with nature, and the belief gradually grow up in man's mind that natural effects could never be overcome by grace, and that in every respect, grace waited upon nature. And the cross hands we meet still. For how often does God quite reverse our order and bless most that about which we had less concern, seem to put a slight on that which has engrossed our best affection. Sinabi nitong napakagaling na author of centuries, si Marcus Dodds, nagugulat tayo sa cross hands kasi ginugulat tayo ng Diyos. Kung ano yung less concern natin at less expect natin, yun ang binibisita ng Diyos. You know why? Because aminin natin, fascinated tayo sa malakas. Fascinated tayo sa maganda. Fascinated tayo sa makapangyarihan. Fascinated tayo sa mayaman. Fascinated tayo sa mga meron. Pero ang Diyos walang ganyan sa Kanya. Hindi siya impressed sa ganyang bagay. Hindi na-impress ang Diyos sa external na advantage natin dito sa mundo. Hindi siya nakatingin na paano niya tayo tatratuin. Titingnan muna niya yung bank account natin. Pero maraming mga tao, titingnan muna, pag nalaman yung bank account nila at nalaman mayaman ito, o kaya naman may posisyon, o kaya naman ganito yung pananamit, o ganito yung sasakyan, makikita mo mag-iiba ang treatment. Hindi ganyan nai-impress ang Diyos. Pero nasabi ko na sa inyo na nai-impress ang Diyos. If there is something na remotely related na nai-impress ang Diyos or hindi naman na-impress, hindi siya na-impress sa ganun, or ang word sa Scripture, pinapansin ng Diyos. Hindi niya pinapansin yung panlabas. When I visited nung Thursday sa jail, na-share ko ito sa isang kapatid. Sabi ko, alam mo kung saan nakatutok ang attention ng Diyos? Hindi sa White House, hindi sa Malacanang, hindi doon sa mga nasa labas ng kulungan na napakayaman, napaka-powerful. You know kung saan nakatutok ang attention ng Diyos? Sabi ng Isaiah 57:15, for thus says the one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy. Sabi niya, I dwell in the high and holy place, and also with him who is of contrite and lowly spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Nakakanino daw ang puso ng Panginoon? Nasaan daw ang attention ng Panginoon? Hindi sa mga kilalang mga personalidad. Hindi sa mga nakalayang mga tao na tingin nila napakalinis nila. Kundi sa sino man na napakababa ng kanyang puso. Sino man na naghahangad ng lowly spirit, na hindi niya iniisip ang kanyang pride. At dito nalulugod ang Diyos. Kapag nakikita natin ang sarili natin bilang mga makasalanan as who we are. Kaya yung doctrine of election, ito ay pampababa ng ating mga sarili. Sabi ni Liam Gallagher, the doctrine of election is built into the whole fabric of the biblical narrative so that we learn that God is both in control and has authority to act as He pleases in His Word. Nakalagay ito, fabric ng biblical narrative. Ang ibig sabihin, ito yung gobyernong umaandar.
Kapag nagkaroon ka ng spirit na pagmamataas, spirit na tingin mo, deserve mo ito, tingin mo, mababa ang mga ibang tao, ire-repel ka ng Diyos. Kaya ano sabi ng James? God resisted the proud, but He gives grace. Yung mga humble kasi alam nila kawawa sila. Alam kasi nila wala sila may pagmamayabang. Alam nila unworthy sila kaya ibinibigay ito sa kanila. Tignan nyo kahit sa mga conflicts ninyo, the more na gumaganti ka, the more na gusto mong ipaglaban ang sarili mo, the less kang ipaghiganti ng Diyos. The more na gusto mong isiksik yung pride mo, the less nakikilos ang Diyos. But the more na nagpapakababa ka, the more that you see your God as your protector. Marcus Dodds again and again, for years together, we put forward some cherished desire to God's right hand and are displeased like Joseph, that still the hand of greater blessing should pass to some other thing. Ang point niya dito is, para daw tayong Joseph, for many years, gusto natin i-bless ng Diyos ito. Gusto ng Diyos ito. Gusto nating paandarin. Alam mo yon, gusto mo, kahit sino sa iglesia, ito yung gusto mo, ito yung mangyari, ito yung dapat. Pero nakikita mo, ang grace, may kakaiba siyang panggulat How many times have God embarrassed us nang iniisip mo itong taong ito dahil dinidiscuss mo sa kanyang theology o kaya naman dinidisciple mo siya, yung batang ito. Ito, lalaki ito, maglilingkod. Ito, only to find out, ito yung mawawala at yung makulit na bata na yon, siya ang magiging faithful. Now, that is not to say na kapag na yun ang magiging normal means. No, God skips the means para ipakita yung kanyang mercy. Ang ibig ko sabihin nun, hindi yung i-identify natin, ito malikot ito, elect ito. Ito hindi nakikinig, elect ito. Hindi ganun. Ang sinasabi nito is that wala sa kakayanan mo, galing mo bilang discipler, bilang pastor, bilang member, ang pinakasusi kung yan ay maliligtas. That's the wisdom of Ecclesiastes 11. Sow your seed. Morning or evening, di mo alam kung saan dyan ang lalabas. Hayaan mo kung sino ang tutubo. Pero eto yung mangyari. Nadidisappoint tayo. Bakit? Kasi in-expect natin na may mangyaring ganito sa iba. Pero hindi natin inaasahan na ganito. Tingnan nyo lang, pag may na-aksidente, napakabait nito. Bakit nangyari sa kanya? Dami naman dyan. Nagugulat tayo kapag may mga nagkakaroon ng mga problema sa atin. Nagugulat tayo, bakit ito yung pinag-pray mo, hindi ito yung nasagot. Kung ano yung hindi mo pinag-pray, yun yung ibinigay. Again, it is a matter para sa atin na side na para tayong si Joseph, Lord, hindi po ganyan. Pero sabi ni Jacob, anak, ang ginalam ko yung ginagawa ko, ito ay biyaya ng Diyos. Ang ganda ng sabi ni Marcus Dodds, it is not because he does not understand or regard your predilections, your natural and excusable preferences, that he sometimes refuses to gratify your whole desire and pours upon you blessings of a kind somewhat different than those you most earnestly covet. He will give you the whole that Christ hath merited. Napakaganda ng sinabi. Na hindi niya binibigay lahat ng gusto natin. Ganun ang panggulat ng Diyos. Ang challenge dito is, do not simply profess to believe in grace. Submit to its ways and dealings, even if it baffles your being. Nakaka-baffle yung being, sa being natin ng grace pag kumilos. Ibig sabihin nito, hindi ka pwedeng magyabang na hatulan mo yung tao, wala namang mangyayari dito sa kanya. O kaya naman, ito, napakasama nito, hindi na ito. Isang araw, baka malay nyo, magiging diakono mo yan. Magiging pastor mo yan. Because of the very grace of God. Alisin mo sa sistema mo ang dealing by works when it comes to God. Nauso nung panahon sa first term ni President Trump, yung quid pro quo, sa issue niya with Zelensky, na pag may ganito, ito yung magiging kapalit. So,
Ang quid pro quo means something for something. May bibigay ka, may ganito. At ganyan tayo kumilos. We want na ganito ang gagawin natin, ganito ang matatanggap natin. Pero hindi ganyan ang pagkilos ng Diyos. Tanggapin mo ang pagkilos niya, huwag mong labanan. Huwag kang magrebelde. You may be at a loss. Paano i-deliver ka sa isang kasalanan, pero yung mga iba, nakikita mo successful sa mga ganong kasalanan. Yung iba, natatanggap sila, napopromote sila, pero ikaw hindi ka napopromote. Marami kang mga nakikita at nahihirapan ng puso mo, paano mo tanggapin ito? Baka meron dito, ang isip niya, mas malinis siya sa iba. Ang challenge dito is isipin mo yung gospel. Incorporate mo ito sa buhay mo. Na ang dealing ng Diyos ay lagi hindi sa kung ano ang deserve mo, at yan din ang magiging pagkilos mo sa iba. Alam nyo, may nilagpasan ako kanina na verse, kung mapapansin nyo, yung verse 15. Alam niyo ba yung sabi sa verse 15, and he blessed Joseph and said, the God whom my father Abraham and Isaac walked, the God who has been my shepherd all my life long to this day. Alam niyo yung verse na yon na shepherd? In the King James Version, it is not the word shepherd. Ang King James Version is, the Lord who has fed me in faithfulness. That means ang Diyos ay di lang siya pinakain all throughout his life while he was in the covenant, kundi pinastulan siya. Ang ibig sabihin dito, ang blessing ng covenant kay Jacob, nakita niya, na-realize niya, tingnan niyo, hindi ko deserve ito, masama ang ginawa ko, pero look at this, God has been my shepherd all my life. God has fed me in all my life. Marami nagsasabi na paano siya naging shepherd sa kanya nung panahon na ito. Marami ang nagsasabi ng Spirit of God daw ang gumawa kay Jacob noon, na shepherd siya all his life. Pero alam nyo, hindi yan malinaw kung mismong ministry ng Holy Spirit yan. What is important for us that in the new covenant, all the more na totoo yan at mas malinaw at mas assuring dahil ang Diyos mismo nagpakilala siya bilang pastol sa bagong tipan. In fact, sa Bible, sinabi, the Lord is our shepherd. Ang kanyang language ay hindi isang businessman o customer. Ang language ng Scripture, tupa tayo at siya ang ating pastol. Napakasarap isipin na ang sino mang nasa covenant ng Diyos, pinangako niya ang kanilang lahat ng pangangailangan ay may pastol na gumagabay sa kanila. Siya ang nangunguna upang masiguro ang dadaanan kung may kapahamakan at mapupunta sa greener pastures. Sabi ng Psalm 23 verses 2 to 3, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Kaya anong resolution ng psalmist nung ganito palang pag-shepherd ng Diyos? Ang conclusion niya at assertion niya nasa verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. What a declaration of faith and satisfied faith. Hindi siya mangangailangan. Si Jacob, binanggit niya ito. Nakita niya, doon pa lang sa Genesis, shepherd na yung Diyos. Hindi muna Psalms. Genesis, shepherd na niya ang Panginoon at pinakita ang pagiging shepherd by feeding him food. In fact, kahit madilim na lambak man ang tatahakin mo, wala kang sindak sapagkat siya'y kasama mo. Sa Psalm 23:4, for your information, isinulat ang Psalm ng Psalmist, ang Psalm 23, na nakikita niya ang Diyos ay shepherd in physical protection. Now, why am I saying this? Because in the new covenant, ang pagiging pastol ng Diyos takes on a very revolutionized and even more transformed meaning. Alam niyo, sa New Covenant, God came in Christ as the chief shepherd of the sheep. At para magawa niya ang shepherding na ito, nagbigay siya ng maraming pagpapala, ngunit dalawa ang uri ng instrumento ng shepherding ng Diyos sa New Covenant. Isang infallible at isang fallible.
ang infallible na uri na pinadala ni Kristo para mag-shepherd sa atin ay ang Holy Spirit. Hindi nagkakamali ang Holy Spirit. Nananahan siya bilang biyaya o regalo ng New Covenant para bantayan ka at maging totoo ang Psalm 23 na laging kasama mo ang iyong pastol. Then may mga fallible at imperfect na mga pastol na binigay ang Diyos sa iyo. Sila ang tinawag ng Diyos upang mangalaga sa kaluluwa mo at mga siwa sa iglesia. Sa ministeryo nila, bagamat puno ng kakulangan at malayo sa perpektong ministeryo ng dakilang pastol, na ipapaabot ni Kristo ang pag-aaruga at pamumuno sa kakulangan sa kaluluwa mo. Sa madaling salita, ang Holy Spirit, kung meron ka, at may matatawag kang pastol ngayon, drop mo muna yung kakulangan nila sa'yo. Pasalamatan mo ang Diyos na meron kang iglesia, meron kang pastol na nagmi-minister sa'yo. O kung di ka man kailangan magpasalamat ngayon, at least baka paalala ito ngayon na sa New Covenant kailangan mo ng human pastor para gawin mo ang panawagan sa'yo ng pastol mo na niloloob ng Diyos na hindi mo pwedeng pastoran ng sarili mo. Kailangan mo ng mga biblical na mga pastors. Napakaganda. Sa covenant, pinastoran siya ng Panginoon. Sa New Covenant, mas higit ang pagpapastor ng Panginoon sa atin. Sa verse 16, sabi ni Jacob, the angel was redeemed me from all evil. Bless the boys, and in them let my name be carried on, and the name of my father Abraham and Isaac, and let them grow into a multitude in the midst of the earth. Now, look at this. Meron na naman pinakawalan na gospel gist ang Panginoon dito sa verse 16. The angel was redeemed me from all evil. Alam niyo po yung word na redeem? That's the Hebrew word na goel. Goel is redeemer. Jacob knew na hindi lang sa physical niya iniligtas, hindi lang siya niligtas sa physical ni Yahweh, pati rin sa kaluluwa, niligtas din siya. If there is a clear statement in this narrative that speaks of the gospel, ito na yon. This is the first time na makikita natin yung salitang goel sa Bible, and it is so aptly used, correctly used, because ito yung recollection ni Jacob sa kanyang buong buhay. Sabi niya may sumusunod na anghel. Pero di ba pag sinabi mo may anghel na sumusunod sa iyo, sasabihin mo may anghel na nagpo-protekta sa iyo. Pero bakit sinabi niya may anghel na tumutubos sa akin? Alam niyo po, sa Bible, yung anghel, yung malak of Yahweh, pre-incarnate appearance yun ng Panginoong Yesus. And His work of redeeming surely points to the greater kind of redemption. Not anymore Bethel or Canaan, pero sa cross. Kung si Jacob ay tinutubos mula sa pisikal niyang kaligtasan, kahit gaano siya kadaming pagkakamali, anong ginagawa ng Diyos sa kanya? Makikita natin si Jacob, ni-redeem siya ni Yahweh sa pamamagitan ng pagsalba sa kanya. Nagparaya ang Diyos sa kanya. Nililigtas din siya kahit sa tindi ng persecution. At ganito pa rin ang ginagawa ng ating Redeemer even dito sa side ng cross na ito. Only greater dahil spiritual ang pagtutubos. Hindi sa bawat oras ay kailangan kang i-redeem sa physical danger tulad ni Jacob. Dahil si Jacob, paminsan-minsan lang siya napahamak physically. Ngunit sa New Covenant, ang pagtutubos ng goel ay spiritual. That means, di lang araw-araw, oras-oras, kundi minuto kang tinutubos. Sa bawat kasalanan mo nagagawa, sinasalba ka, nililigtas ka pa din ng Diyos. Hindi niya hinahayaan makancel ang kaligtasan mo dahil sa marami mong kasalanan, pinapanatili niya ito. The wonder of that Redeemer na imbes na mag-protect, the angel who protects, no, the angel who redeems. Para sinasabi ni Jacob sa atin, ang pinaka-problema ko ay hindi yung mag-protection na lang ako physically, kundi spiritually, kailangan ko ng tagatubos sa aking kasalanan. Sa New Covenant, naligtas tayo sa tiyak at higit na kaparusahan, yung makukulong ka sa impyerno. Again, the experience we had doon sa kulungan nung Thursday, nung nagbisita kami sa isang holding facility na binisita ang isang dear person na ito. Ito yung kinuwento niyang conversation with the foreigner.
Sabi ng foreigner na nakadetain doon, ang kulungan daw of all places, ito yung list na gusto mo mapuntahan. Pero nandun siya. At napunta siya doon. Now, our dear brother told this foreigner, actually, hindi yan ang pinaka-list na lugar na gusto mong mapuntahan. There is a greater imprisonment that is coming. And it is not in this jail. Merong pagpaparusa na mas dakila. And that is hell. Mga kapatid, dito sa biyaya ng Diyos, tinuturuan tayo na tanggapin kung anuman ang binigay ng Panginoon sa atin. Tinuturuan tayo kung anuman ang pinagkaloob niya sa atin na pasalamatan siya. Tanungin kita, pinapasalamatan mo ba ang Panginoon sa pagpapala niya sa iyo na binigyan ka niya ng iglesia, binigyan ka niya ng mga kapatiran, binigyan ka niya ng pastol, binigyan ka niya ng maraming mga comfort, assurances? Sabi ni John Calvin sa commentary niya, that it may steer us up to seek this guardianship of our best protector, and this is exceedingly necessary for us if we reflect how many dangers surround us, that we scarcely pass a day without being delivered from 1,000 deaths. Sabi ni Calvin sa commentary niya sa verse 16 mismo ng ng Genesis na to, kung titingnan mo lang daw, bibigyan ka ng mata, makikita mo that your Redeemer is delivering you 1,000 deaths. From 1,000 deaths. Ang daming mga dangers na pinapasukan mo pero nililigtas mo. Nililigtas ka ng Diyos because of His protection through His Son. Kaya kung ikaw ay bisita dito, ang lahat ng pagpapalang ito ay libreng inaalok sa iyo. Makamtan mo lamang, makakamtan mo ito sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Sampalatayanan mo ang persona at ginawa ni Kristo. Siya ang tagapagligtas ng makasalanan. Imbes na ikaw bilang lumapastangan sa kautusan ng banal na Diyos, ang tagapagligtas ang sumalo sa puot ng Diyos. Tinupad ang lahat ng kautusan upang maging matuwid. Ang katuwiran niya ay maaaring ipasa sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya. You have to put your faith in Christ. Sa mga anak dito, church kids, ang New Covenant ay nariyan sa paligid nyo, nakatayo minsan sa imperfect people tulad ng inyong mga magulang. Ngunit mapalad kayo dahil nariyan lang. Huwag ninyong patagalin. Respond in faith to your goal. Si Jacob, pinagpala niya itong si Ephraim, itong si Manasseh. At kung meron ka dito, kinaiinggitan, tingnan mo ang kalooban ng Diyos. Tanggapin mo. Maging mapagpasalamat ka. In the words of our dear brother, doon sa binisita namin, it could have been worse. They could have died. But the Lord is good. Sa mga members, let me ask you, grateful ka ba ngayon na meron kang ganito? Na meron kang Goel? Meron kang Redeemer sa New Covenant? Hindi Boaz ang pangalan, kundi Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Kahit gaano mo sinira ang buhay mo, grateful ka ba na may New Covenant blessings ka na hindi kayang bigay ni Jacob noon? Grateful ka ba na meron kang Jesus Christ, may angel of the Lord man si Jacob that may nag-shepherd sa kanya pero walang indwelling of the Spirit in a permanent basis? Siya ay may pangako noon, ngunit walang Holy Spirit na naging arabon or down payment sa kanyang kaligtasang pinangako sa kanya. Ikaw, meron yan. Siya ang tumutulong sa iyo. Siya ang tumutulong, ang Holy Spirit ang tumutulong na bumuka ang bibig mo at kaluluwa mo sa panalangin na hindi mo mabigkas-bigkas. Siya nagpapatotoo na talagang anak ka ng Diyos. Siya din na nagsasanctify sa iyo. At dahil may Holy Spirit ka ngayon, kaya mong awitin ang napakaganda nating hymns. Hindi lang cognitively aware sa biblical truths, but with your emotions. Because the Holy Spirit can flood your thoughts and emotions about Christ. Meron kang pastor, meron kang iglesia, mga importanteng New Covenant blessings ito na hindi mo dapat pabayaan at ipagwalang bahala dahil pwedeng mawala mga bagay na ito sa iyo. Pwedeng i-withhold ng Diyos o pwedeng alisin sa iyo dahil sa neglect mo. May kalayaan ka magsamba, pahalagahan, at i-enjoy ang mga ministering ito sa iglesia. Alam niyo ho bakit? Because may mga taong
kahit na anong gawin nila, kahit umiyak pa sila, hindi nila kaya makatapak sa lugar na ito. Hindi nila marinig ang boses ng mga kapwa Kristiyano nilang kumakanta ng mga awit na ito. Sa Psalm 139, may isang tao na nandun na sumulat ng awit mula sa Babylon. At sabi niya, we miss the songs of Zion. Wini-wish namin na makabalik kami doon. I'm sharing this because this is what our dear brother wants din sa atin. When we visited the prison nung Thursday, do you know ano yung mga pinaka nagpaiyak sa ating kapatid? It is not anymore yung mga ibang bagay. It is actually yung ilang linggo na wala siya sa atin at hindi siya nakakasamba. While yung mga maraming panahon na nagkakaroon ng neglect at hindi napapahalagan na napakahalaga pala, na hindi ka lang nanonood ng TV na nagwo-worship, kundi with real people worshiping the Lord. At sobra yung pag-iyak nung sinabi niya sa amin na hindi niya naririnig yung mga hymns natin. Yung mga hymns. Nung nakita niya yung worship bulletin, nandun yung lyrics, tuwang-tuwa at inaawit niya sa isip niya. Naririnig niya mga worship songs doon, marahil mga bagay na nagpapasaya, pero hindi daw ina-address yung pangangailangan. But our hymns, they're different. Our hymns give to us what we truly need. Sipin mo, yung hymns, kinaiinggitan ngayon. But here we are. We have all the hymns that we can sing. We have all the lyrics. We have the access ng Google, ng internet. This is such a great blessing na nane-neglect natin. Let me end by saying sa verses 21 to 22 na ang blessing sa iba, yung public, yung peculiar wealth. Si Jacob, binless niya rin si Joseph na may inheritance sa Shechem. Malaking sacrifice to kay Joseph na i-give up niya yung Egypt at pumunta siya doon at idala doon. Alam niyo, after na tong si Joseph ay mamatay or wala kang mababalitan sa Genesis nung namatay siya, yung kanyang mga anak nag-assume ng office sa Egypt. Sabi ng author na nabasa ko, napakagaling. Si Joseph, bago dumating si Moses, siya ang una na pumili ng reproaches of Christ more than the pleasures of Egypt. Siya yung sumang-ayon, sige, doon ako, hindi dito sa Egypt na ito. That's why the point is pursuing and choosing that what God intended for us is receiving the true wealth in our lives. Yun ang tunay na wealth kay Joseph. Nung namatay si Joseph sa Joshua 24:32, yung buto niya, kinary out sa Exodus and then, ayun, inilibing sa Shechem, kung saan mismo sinabi ni Jacob. Kaya give up ni Joseph yung kanyang buhay sa Egypt para masunod ang kalooban ng Diyos. And what do we have now? Joseph as a type of Christ. What do we have now? Joseph with 2 tribes in Israel. Do not be blind by the glitters of Egypt's wealth and pleasures because Christ is always the greater. Alam niyo kung saan ko nakuha yung Christ is always the greater? Hebrews 11:24-27. Na nung sabi, by faith, Moses, when he was grown up, refused to be called upon the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt. Look at that. Pag ginanya mo, Christ, greater wealth. Christ, greater wealth than the treasures of Egypt. That's what Joseph did. Ang greater wealth is always Christ. The Lord bless us if God would give us riches, magandang trabaho, kahit saan pa yan, as long as there is Christ. That's good. But if there is a decision that you have to make, but if there is something that you have to make,
you always choose Christ because He is the greater wealth. Our greatest act of faith on this side of fulfilled revelation is simply humble faith and humble obedience. Let us pray. Father, we thank you sa aming lesson, sa aming message. We pray, Lord, sa aming pag-e-end sa Genesis 48, nawa na sakop namin yung issue ng grace at ang issue ng blessedness namin. And in light of the new covenant, we have greater blessings than even Joseph at sa mga bagay na ito. Thank you, Lord. At nawa, continue to minister to us through this in Jesus' name.